What's up guys? Welcome back to our vlog. I hope okay ang lahat. IT basics tayo ngayon. Ang gagawin natin ngayong araw na to is mag-install tayo ng Windows 10 operating system on a virtual machine. So anong ibig sabihin nun? Instead na mag-install tayo sa isang computer ng operating system, gagamit tayo ng software at sa pamamagitan ng software na yun, makakapag-install tayo ng isa pang operating system sa loob ng computer natin sa pamamagitan ng paggamit ng VMware. So tara, simulan na natin. So ano ba yung mga kakailanganin natin sa pag-install ng Windows 10 virtual machine? So ito yung mga requirements. Kailangan meron kang USB. Magda-download tayo ng Windows 10 disk image. Magda-download din tayo ng VMware installer. Ano ba yung computer specifications na kailangan mo? Dapat may at least 4 GB RAM yung computer mo or pataas. Kasi kapag mas mababa dyan, pagka sinubukan mong mag-run ng virtual machine ng sabay-sabay, makakaramdam ka ng lag or yung pagbagal ng computer mo. Kaya kailangan talaga medyo mataas yung RAM mo. And processor is at least 3 GHz or faster core speed. Pwede ring 64-bit or 32-bit system type. Kung gusto mong makita kung anong system type ng computer mo, click Windows R key para mag-pop up yung run. Tapos, type mo lang yung msinfo32.exe. Yan. So makikita mo dito, ang system type ng aking computer is 64-bit. Ibig sabihin yan. So check nyo lang sa computer nyo kung anong system type. Tapos, i-download nyo yung VMware na match dun sa system type ng computer nyo. So, sa HDD, hard disk, space natin, kailangan lang natin ng 2 GB or mas maganda kung SSD yung gamit natin kasi mas mabilis to. Mas mabilis yung data transfer rate ng SSD. So, nung nakaraan is hard disk drive ang gamit ko. Sobrang bagal. Pero nung nag-upgrade ako ng SSD, talagang nakita ko kung ano yung difference. Mas mabilis talaga nagra-run ngayon yung computer ko. So, ang procedure natin, una, magda-download muna tayo ng Windows 10. Susunod, magda-download tayo ng VMware. Mag-i-install ng VMware. Tapos, mag-i-install ng Windows 10. So, simulan na natin. Una, download muna natin yung Windows 10. Yan. Click nyo lang yan. Download Windows 10 disk image. Tapos, meron ditong option na magkikreate tayo ng Windows 10 installation media. So, download now. Pagka-download nyo ng media creation tool, i-run lang natin. Yes. Getting a few things ready. So, hintayin lang natin. Nagre-ready daw. Okay. Ngayon, nandito na yung license terms. So, pwede nyo basahin yan. Accept. So, ngayon, what do you want to do? Upgrade this PC now? No, hindi yan ang gagawin natin. So, magke-create tayo ng installation media. So, anong kailangan? USB drive, DVD, or ISO file. USB ang gagamitin ko. So, meron tayong USB flash drive dito. Bit natin. Bit natin ang ating USB flash drive. Oops, lumulas.
Narinig nyo naman tumunog. Yun yung sign, di ba? Pag na-detect. Meron na akong Windows 10 disk image dito. Pero for the sake of tutorial, ulitin ko na lang. Sige. So, click natin next. Select language, architecture, and edition. So, 64-bit ang install natin. Mamaya may option tayo dito na mag-select ng kung anong edition ng Windows ang gusto nating install. Next, downloading Windows. So, hintayin lang natin hanggang matapos. So, habang nagda-download tayo ng Windows, pwede rin naman nating isabay yung pagda-download ng VMware. Minimize lang natin to. Mabilis naman yung internet connection natin, wala tayong problema sa ganun. Sige. Download VMware. Yan. Download natin yan. So, ano ba pipiliin natin? Workstation 16.0 player for Windows. So, sa Windows natin siya i-install, kaya click natin. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So, pagkatapos nyo i-download yung VMware, since hindi pa tapos yung ating Windows 10 download, minimize lang natin yan. Multitasking tayo. Install na natin yung VMware habang nagda-download ng Windows 10 para mas mabilis, di ba? So, meron nang naka-install na VMware dito actually. Pero, i-walk through ko pa rin kayo sa installation para makita nyo kung paano yung pag-i-install. So, clinic ko na yung VMware player. Do you want to allow this app changes to make changes to your device? Yes. Yan na. Minimize lang natin to. Yan. Okay, welcome to the VMware Workstation 16 player setup wizard. So, click next. Pwede nyo basahin to kung nag-agree kayo sa terms in license agreement. Click nyo lang yung check. Next. So, dito may option tayo para i-select yung destination kung saan mo gustong install yung VMware and yung additional features. Enhance keyboard drivers. Enhance. Siyempre, gusto natin yan. May-enhance yung keyboard driver natin, di ba? Sino ba namang ayaw na magkaroon ng ganyan? May-enhance yung keyboard niya, di ba? Check lang natin yan. Add VMware Workstation console tools into system path. Iwan nyo lang yan. Next. Check for updates on startup. Ayoko ng ganito, yung bigla na namang pop-up up sa screen mo na may update. Gusto ko may control ako, kaya tinatanggal ko yan. Depende sa inyo kung gusto niyo yung ganyan. Check nyo lang yan. Join the VMware Customer Experience Improvement Program. Ayoko sumali dyan. So, click next. May option dito na pwede kang mag-create ng shortcut sa desktop ng computer mo or start app menu programs. So, pagka-click mo lang ng next, tuloy-tuloy na yan. So, sa akin kasi may naka-install na ako dito sa computer ko. So, hindi ko na itutuloy ito. Makikita nyo lang naman dyan pagkatapos nyan, finish. Pagka-click mo ng finish, magre-require siya na i-reboot mo yung computer mo. So, ibig sabihin, kailangan mo i-restart yung computer mo after ng installation. So, exit na natin to kasi meron na akong ganyan. Yes. Finish. Medyo matagal pa yung ating Windows 10. Windows 10 Media. Hintay-hintay lang tayo. Yan talaga, tiyaga-tiyaga lang. So, saglit lang. Coffee break muna ako. Medyo
tayo ng konti. driving this train. Years in Nabalik ako. flame, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost. Coffee muna tayo, guys. So maganda rin yung naglalaan kayo ng time sa break, no? Kasi kumbaga mas mare-refresh yung utak mo kapag nagbe-break ka. Minsan nga mas maganda yung paabutin mo. Halimbawa may sinosolve ka ng isang problem. Tapos iisip mo nagawa mo na lahat, hindi mo pa rin masolve yung isang problem. Pero pagka dating ng kinabukasan, syempre nakapagpahinga ka na nun, mas refresh na yung utak mo. Magugulat ka na lang, mas makakaisip ka pa ng better solution sa isang problem. So, yun ang kagandahan. Kailangan talaga natin ng break. Kumbaga, syempre, kailangan natin ng pahinga. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. So, yun. Your flash drive is ready. Click lang natin yung finish. Setup is cleaning. Okay, I think tapos na yung pag-download natin ng Windows 10 disk image. So, para ma-check natin kung successful ba yung pag-download ng Windows 10 disk image, ito lang tayo dun sa USB. So, makikita natin nandun yung mga files. Especially ito, setup. Yun yung pinakamahalaga. So, close lang natin yan. Close muna natin tong, or minimize lang natin to. So, next na gagawin natin is click lang natin yung VMware Workstation Player para mag-start siya. So, ang ginawa ko dito sa aking computer is pinipin ko sa taskbar yung mga software na madalas kong ginagamit. Ayokong nandito sa desktop ko kasi kalat-kalat. So, mas neat siyang tignan, pero depende naman sa iyan kung anong gusto mong setup ng computer mo. So, para gawin yun, ganito lang yun, no? Halimbawa, yan, VMware. Right-click mo lang yan. Makikita mo, pin to taskbar. Palagay dito unpin kasi naka-pin na yung VMware dyan, eh. So, pagka-click mo ng pin to taskbar, makikita mo na dito yan, magpipin na dito yan. So, kahit sa ibang software, pwede mo rin siyang gawin. So, start na natin yung ating VMware Workstation Player. Click lang natin, left click. So, meron na ako ditong Windows 10. Ginagamit ko siya kapag nagpa-practice ako ng Windows Server tsaka Windows 10. So, create na lang tayo ng bago. Create new virtual machine. So, wala tayong ISO disk image. Kaya ang isi-select natin is next. So, ano ba yung install natin? Windows 10 64-bit. 64-bit ang gamit kong operating system. Windows, pangalanan natin siyang Windows 10 VM. Yan, Windows 10 VM. Click natin yung next. So, maximum disk size 60 GB. Iwan lang natin yan, 60 GB. So, may option dito, split virtual disk into multiple files. Sabi dito, kapag itong sinelect mong option, mas madali daw i-move yung virtual machine sa ibang computer kung sakaling gusto mong ilipat yung virtual machine na ginawa mo. Okay, click next. Maganda yun. So, iwan lang natin yung option na yun. Customize hardware. 2 GB, okay na yan. Processor. 2 cores. Okay na rin yan. So, check natin to lahat. Ni-enhance niya yung virtualization. Ito yung ginagawa ng option nito. May enhance yung ating virtualization kapag na-check lahat yan. So, yan ang option natin for
virtual network. So halimbawa gagawa tayo ng gusto natin mag-usap yung virtual machine na ginawa natin sa isa pang virtual machine. Kung gusto natin silang magkita sa network at makapag-communicate silang dalawa, pwede yun, possible yun. Basta nasa iisa silang virtual network. So, halimbawa, ito. Piliin natin is VMnet 8. Ngayon, kung magkikreate tayo ng panibagong virtual machine, kung parehas yung gagamitin nating virtual network, magkikita sila sa isang network. Okay na yung mga ibang settings natin. USB. Show all USB input device. Since nasa USB yung installer natin, show lang natin yan. Okay, close. Okay na lahat ng settings natin. Finish. Play virtual machine. Click lang natin tong play virtual machine. Tapos click natin yung press natin yung F2 ng mabilis. Oops, nalito tayo ng konti. Press natin yung F2 para pumunta siya sa BIOS mode. So ang ginawa ko, hinold ko lang yung F2 kapag after nung pag-click ko ng Control Alt Delete para mag-restart siya. Tapos hinold ko yung F2 para pumunta siya sa BIOS mode. Check na natin yung settings. So enable lang natin storage. Try natin i-restart. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to. Reconnect natin yung USB para ma-detect siya. Yun, lumabas na yung option. Connect to virtual machine. Okay. Ayun. Ganun pala yun. So, ulitin natin. Control Alt Delete. Click mo dun sa screen. Tapos F2. Enter setup. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes it. Connect to a virtual machine, pero hindi pa rin naman nagko-connect sa virtual machine. Try natin i-restart yung computer. Shutdown. Okay. Start ko muna yung computer. So, na-restart ko na ang aking computer. Let's try to open VMware this time. Delete muna natin. Mag-create tayo ng bago. Ang weird. So, same step. Click next. Yun. Detected na siya, oh. Active na yung connect niya. So, i-connect natin. Okay. Okay. Ayun. Start muna natin. Ayun, lumabas na yung USB device. So, wakas. Hindi ko alam kung ano yung nangyari dun. Nagka-problema. So, pagka may mga problemang ganun, delete nyo lang yung create nyo na virtual machine. Tapos, create kayo ng bago. So, ganun lang yung nakasolve ng problem. Kanina ayaw ma-detect ng virtual machine yung yung USB, ngayon na-detect na. So malalaman nyo kung active yung USB nya pagka right click nyo. May option na lalabas, hindi siya naka-gray. So active yung option na yun kanina. So kaya sinelect ko yung connect para makapag-interact makapag-usap yung USB na sinaksak ko dito sa laptop ko at yung virtual machine natin. Yun, gumagalaw na. Maximize natin para focus tayo.
Alright, dito na tayo sa Windows setup. So, English lang, no? United States, yung time natin at saka yung language. Hindi tayo pwedeng pumili ng Pilipino, ng Tagalog, wala dyang option na ganun. Okay, install now, ang pipiliin natin kasi pag yung repair, ibang option yan. So, ang gagawin natin kasi installation. Activate Windows. Ito kailangan meron kang product key. Kung wala ka namang product key, pwede ka pa rin naman mag-proceed sa installation. Click mo lang tong I don't have product key. Magpa-practice lang naman tayo kaya tayo nag-install dito. Windows Home Single Language ang pipiliin natin. Actually, may product key ako dito. Pwede kong gamitin yung product key ng computer ko. Tuturo ko sa inyo kung paano kuhanin yan. May command na gagamitin ka para makuha mo yung ano na yun, yung product key ng computer mo. Okay na yan. Wala akong product key sa Pro kaya itong sinile-select ko. Yan, click next. License terms. So, basahin mo lang lahat yan. Pag nag-agree ka, check mo. Accept the license terms, then next. So, ang gagawin natin, fresh install. Ngayon pa lang tayo mag-i-install ng Windows, kaya ang pipiliin ko is custom install Windows. Yan. Click natin yan. So, ito yung disk space natin. It's a total of 60 gigabytes. Hindi pa siya allocated. It means kailangan natin siyang i-allocate para maging usable. So, dito, kung gusto mo mag-create ng isang partition lang, kunyari gusto mo C drive lang, ayaw mo nang merong isa pang drive like D drive, E drive, click mo lang yung new and then apply mo na lahat. Gagamitin niya na yung buong 60 gigabytes na partition kapag in-apply mo lahat yan. Pero kung gusto mong dalawang partition, pwede mong gawin yun. Halimbawa, gusto mo ng 40 gigabytes sa C drive. Open mo lang yung calculator mo. Check mo kung ilan yung 40 gigabytes sa megabytes. So, sa isang gigabytes, meron tayong 1024 megabytes. So, times natin yung 40 times 1024 megabytes. So, yan ang ilalagay natin dito sa size. Kung gusto natin, magkaroon muna tayo ng, yung pinaka-first partition natin is 40 GB. So, try natin yan. 40,960. 40. Oops. $960. Apply. To ensure that all Windows features work correctly, Windows might create additional partition. Okay, sinasabi niya dito is mag-create siya ng additional partition para sa mga system files, MSR reserved, at mga iba pa. So, hindi siya sumaktong 40 GB. Pero pag ni-round out mo naman yan, 40 GB na yan, di ba? So, meron pa tayong natitirang unallocated space na 20 GB. Ngayon, kung gusto mo gamitin yan as another drive, so magiging D drive yan kapag natapos yung installation natin. So, gamitin na natin lahat yan. Wala na tayong papalitan dito kasi kumbaga ito na yung equivalent ng 20 GB sa MB. So, click lang natin yung apply. Okay, so okay na yung partition natin, no? Ngayon, kailangan natin i-select kung saan natin gustong i-install yung Windows. So, ito yung magiging C drive natin. Kaya dapat i-make sure mo na nakaselect yung partition na yun. Click lang natin yung next. Yan, installing Windows na. I don't really know what comes next. I'm just doing my best. Yun, natapos na. Even though I'm so stressed out. So, hintayin lang natin. Just feels like a test that I fail so
So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. So huwag kayong kakabahan mag-try nito, no? Kasi hindi naman ma-wipe out yung pinaka main operating system niya. Kumbaga ini-install lang natin yung operating system na to sa isang software. So nakikita nyo, di ba, may Windows tayo dito. Tapos meron pang isang Windows dito. So hindi nagagalaw yung pinaka main Windows, yung pinaka main operating system. So sabi dito, VMware Tools enables many features and improves mouse movement, video performance. Click Install Tools. Okay. Install natin para ma-enhance yung performance ng ating VMware. Just a moment. Welcome. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to United States. Is that right? No. Which region do you want to use? Philippines. Ayun. Philippines. So, pwede nyo gamitin yung Cortana, no? Cortana is, I think, parang si Siri. Parang AI assistant. Pero, ang tagal kasi, kaya navigate ko na lang ng sarili ko. Cortana. Search natin kung ano yung Cortana. Diba? What is Cortana? Cortana is AI. Oh, sabi ko na nga ba Cortana is AI-powered virtual assistant. Kasi naiintindihan niya yung sinasabi ko kanina. Nung nag-yes ako, na-confirm yung yes. So, AI ang makakagawa nun sa technology natin ngayon. Keyboard layout. So, syempre, keyboard layout natin kailangan yung default ang gamitin natin, yung US. Yan ay nakasanayan natin. 1 second layout, no? Okay na yan. Isang layout lang naman ginagamit natin. Now, we have some important setup to do. So, there's no option to skip. Why not? Lagyan na natin. Enter code. So, na tayo sa ating Yahoo Mail. Yeah, ymail.com. Dito yung authentication. So, balik tayo dun. Enter code. Create PIN. Because you signed in without a password, need to use PIN for your Microsoft account. Okay. Create PIN tayo. Okay. So, nasa sa inyo yan, no? Kung gusto nyo numbers lang or include letters and symbols, pwede rin yun. Okay. Choose privacy settings for your device. Microsoft puts your control privacy. Choose your settings. Then select accept, save them. You can change these settings at any time. Get location.
based experience like directions and weather. Let Windows apps request your location and Microsoft to use your location data to improve location services. So dito, pwede kang mag-decide about sa privacy mo. Kung gusto mo i-share yung location mo sa Microsoft, pwede mong hayaan tong settings na to. Or kung ayaw mo naman, pwede mo ring i-disable yung settings na yan, hindi mag-share yung location mo basta-basta without your permission. Gusto ko kasi meron akong privacy at ako yung magde-decide if gusto kong i-share sa kanila yung mga information ko. Kaya tanggalin ko muna lahat yan. So ito, find my device. Actually makakatulong sa iyo yan eh. Kung halimbawa nawala yung yung laptop mo. Mahahanap yan dito. Kung naka-enable tong connection na to, pwedeng matrack pag nawala yung laptop mo. So makakatulong yan. But for now, I just wanna disable lahat yan. Gusto ko ako yung magde-decide later on. So accept na natin yan. Let's customize your experience. Select always plan used to get personalized tips, adds recommendations during the set. Welcome experience. Skip muna natin to. So, tapusin lang natin yung installation. Yun naman pinaka-goal natin. Use your Android from the PC. No thanks. Ayokong gamitin yung Android phone ko. Ayokong i-connect dito sa computer na to. Wala naman akong reason para gawin yun for now. Kaya hindi ko muna gagawin yun. Your Microsoft account and OneDrive. Next lang, next. So, ginagamit ko yung OneDrive sa pagsisave ng mga notes. Siyempre sa IT, hindi mo naman matatandaan lahat eh. Kailangan mag-take notes ka rin. Kung may gusto kang, kung may halimbawa may nakalimutan ka, gusto mong i-recall yung kung paano gawin yung bagay na yun, pwede kang bumalik sa notes mo. I have product key, decline. Hindi ko muna gagamitin yung free trial ko. Gagamitin ko yung free trial ko ng Microsoft 365 later on. Gagawa ko ng content about dito sa Microsoft 365. So, kaya hindi ko muna siya gagamitin ngayon. Later on na. Kasi, itong Microsoft 365, napaka in-demand nito ngayon. Makikita mo sa mga job posting, ang daming nire-require. Ang daming mga company ang nagre-require ng ganitong experience, yung may experience sa Microsoft 365 at meron ding skills sa manage, pag-ooperate ng Microsoft 365, pag-troubleshoot ng 365. So, hindi ko muna gagamit yan. Decline lang muna. Decline muna tayo dito. Focus lang muna tayo sa goal natin, yung ma-install natin yung Windows 10 virtual machine. So, discover your favorite game. So, hindi ako gamer. I don't need this. No thanks. Yun, nakita ko na tong high na to. Pag nakita mo to, malapit na eh. Tapos na yung installation. Malapit na matapos. We're getting ready for you. Ang galing magpa-excite. This might take several minutes. Sabay ganun eh. Para hindi mainip. So, napansin nyo, ang daming paghihintay pagdating sa installation. So, tiyagaan lang, patience. Kailangan mahaba pasensya mo habang nag-i-install. Mapa-operating system man yan, mapa-server man yan, mapa-software man yan, or kung anong dapat mong i-install. Kasi yun yung magiging trabaho mo eh. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I failed. Do you want to allow your PC to be discovered by other PCs and this device? Yes, why not? So, yan na. Na-install na natin ang ating Windows 10 virtual machine. So, nakikita nyo, di ba? May Windows 10 ako dito. May Windows 10 pa ako dito. So, hindi nagalaw yung operating system ko.
Na-install natin yung Windows 10 sa pamamagitan ng paggamit ng software. Anong pangalan ng software na yun? VMware Workstation. So, in-install natin yung Windows 10 dito. So, dito ako nagpa-practice kapag nag-i-install ako ng mga Windows operating system. Nagpa-practice ako minsan ng pag-install ng Windows Server, Linux. Dito rin ako natutos gumamit ng Linux operating system. So, hindi pa activated tong Windows natin. Hindi pa siya activated. Gaya ng sinabi ko kanina, tuturo ko sa inyo kung paano makuha yung product key ng isang computer. Hindi ko kabisado yung command, so hanapin natin sa Google. To get Windows product key. Using CMD, okay. So, ito yung command na gagamitin natin, no? Para makita natin product key. So, halimbawa dito sa computer ko na to. Paste lang natin yan, command. Ayan. So, ayan yung product key ng computer ko. Ngayon, pwede natin gamitin yan. Halimbawa, nag-reformat ka ng computer mo. Pwede mong gamitin yung product key. Pag nag-reformat ka ng computer, hindi mo alam yung product key. Posibleng yung sticker sa likod ng computer is nasira or sa ilalim ng laptop nasira yung sticker ng product key niya. So, doon mo ma-check yun. So, ito yung product key natin, no? Ngayon naman, activate natin yung product key. I-activate natin tong computer na to sa pamamagitan ng paggamit ng product key. Rename and check natin sa pinakababa. Change product key or upgrade your edition for Windows. Yun. Dito na tayo sa activation. Hintayin lang natin. Windows 10 is not activated. So, nakita niyo yun, di ba? Change product key. Yun. So, try natin gamitin to. N6P. Oops, may kulang. Okay, click next. By activating Windows, you get the best experience free from interruptions. Activate. So, nakita nyo naman, na-activate natin yung Windows 10 natin. So, halimbawa magre-reformat kayo ng computer, mas maganda i-backup nyo muna yung Windows product key para ma-activate nyo yung operating system kapag tapos nyo mag-reformat or mag-install ng Windows 10 operating system. So yun, tapos na. So yun guys, tapos na tayo mag-install ng ating Windows 10. I hope may natutunan kayo dun sa ginawa natin. And sa susunod na video natin, ang gagawin natin is i-configure natin yung Windows 10. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga pino-configure sa Windows 10 pagkatapos ng installation. So kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Yun lamang po. Have a nice day.